Check. Welcome po sa Diakonos at isang mapagpalang araw sa ating lahat. To God be the glory. This is our Bible study number 28. At sa araw po na to, pag-aaralan natin how God uses broken people. Kung wala kayong lakad, wala din po akong lakad. Halika at pag-aralan natin to. I remember seeing my father sell dope, my uncle so dope. Guess what? Little Garcia so dope. I see my father go to prison. My uncles went to prison. And guess what? Little Garcia went to prison. Well, it wasn't until 2014 when I found myself in a little death row cell. I remember crying out to my homeboys like I used to in the past for some help. Nothing happened, sir. I remember crying out to my family. Nothing happened. Then I remember crying out in the name of Jesus, and boom, something happened to me. It was like 1,000 pounds fell off of my back. And for once I had that peace that surpasses all understanding. I took that hope back into the men right there in Seg. From then on, God says, you no longer are a murderer. You are a conqueror, you are an ambassador, and you are an overcomer by the blood of the Lamb and the words of your testimony. That little death row cell, before it was dark, ugly, unhealthy, it became my temple. It became a time to worship and build a relationship between. I remember seeing my father sell dope. Napakagandang testimony of a man previously confident sa barkada at sa gang at sa lakas ng grupo niya. But when he got incarcerated, all he had is a lonely room full of resentment, dismay, and mga what-ifs. Kapatid, tulad niya, lahat tayo ay may yabang na naitatago sa sarili. Maaring galing sa naabot natin sa buhay, estado ng kalusugan, at marami pang iba. Pwede tayong ilayo nito sa Diyos by depending on our own and glorifying ourselves. Kilala niyo ba si Saul? Yung binulag ng Panginoon? Si Saul, isang Roman citizen na tinuruan at sinanay under Gamaliel na isang pariseo na in today's parlance, para siyang Oxford or Harvard educated, ito si Saul, which later to be called as Paul when he got converted. Ang kanyang pagmamalaki sa kanyang Judaism at ang mga tradisyon ay humadlang sa kanyang kakayahan makita ang katotohanan na kay Jesus Christ. Sa Galatians 1:14 it says, I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. Dito maintindihan natin na si Saul or Paul ay matalino at bihasa sa Old Testament at may ibubuga talaga. On the road to Damascus, binulag ni Jesus si Saul, making him dependent on others and limited his leadership. Essentially, tinanggalan ng yabang. As you know, Saulo ay nanirahan sa Jerusalem kung saan si Jesus ay naglingkod, nangaral, nagmilagro at eventually ipinako sa krus. Malamang noong mga panahon na yon, narinig niya ang mga turo ni Jesus, nakita ang kanyang mga himala at ang pagpapako niya sa krus. Yun malamang ang viral sa mga panahon na yon. On the road to Damascus, Paul encountered Jesus. The blinding light and the voice of Jesus brought him to his knees, shattering his pride and self-reliance. Sabi niya, sino ka, Panginoon? Sumagot si Jesus na ako ito, si Jesus. Kaagad na tinubbas ni Saulo ang Panginoon bilang si Jesus. At sa loob ng 3 araw, malalim siyang nag-isip. Pinag-isipan niya ang buhay ni Jesus at ang mga prophecy sa Lumang Tipan at tumantong siya sa matibay na paniniwala na kilalanin si Jesus bilang Panginoon at Messiah. In a different situation, si Paul nagkaroon ng pahirap sa katawan. Let's read in 2 Corinthians 12:7-10. Therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Glory to God, napakagandang verse. As we study the long list of broken men and women in the Bible, tulad ni Abraham na matanda na, si Elijah na suicidal, si Joseph na hindi maganda ang childhood, si Job na bankrupt, si Moses na may problema sa kanyang speech, he always stutters, si Gideon na duwag, si Samson na babaero, si Rahab na prosti, si Samaritan woman na diborsyado, si Noah na isang lasing, Jeremiah, bata pa, Jacob, isang manloloko, cheater, David, isang mamamatay tao, adulterer, Jonas, tumakbo mula sa Diyos, ayaw magsilbi kay God, Naomi, isang widow, Pedro, itinanggi si Kristo ng 3 beses, ang yabang-yabang niya, si Martha, isang warrior, kinuha niya na yata lahat ng problema sa mundo, si Zacchaeus, maliit na ganid pa sa pera. Each of these individuals had significant flaws and challenges, yet God used them mightily. This shows that God's power is made perfect in our weakness. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tubusin tayo at ibalik tayo sa Kanya through Jesus. Gaano man tayo nasira ng ating nakaraan, He can turn our mess into a message and test into a testimony.
Our brokenness is not a hindrance to being used by God. Rather, ito ang kadalasang ginagamit niya upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. I will post down below the Bible references of each character that I mentioned for your further study. In a way, blessing din ang mga pagkakataong makulong, malugmok, bumagsak at matalo. Kasi itong mga pagkakataong ito ay magmumulat sa atin na huwag magtiwala sa sarili bagkus sa Diyos. Ang Diyos na lalong dakila sa lahat, na unang umibig sa atin kahit nung tayo'y makasalanan pa. Ang Diyos lang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa pamamagitan ni Jesus na ating dakilang tagapagligtas. Kung ibibigay mo, kapatid, ang tiwala kay Jesus, nakakulong ka man ngayon sa pisikal, ay mas malaya ka pa kaysa sa mga taong nagapos ng kasalanan. Let us be encouraged by the stories of these biblical figures and trust that God can use us in mighty ways, no matter our past or present circumstances. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Romans 8:28. I hope you are blessed, mga kapatid. Ako din. Glory to God. Let's pray po. Lord, we thank you for the examples of those who were broken but used mightily by you. Help us to surrender our weaknesses to you and trust that you can use us for your glory. May we find strength in our brokenness and hope in your grace. In the mighty name of our Lord Jesus, we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you, mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.